one stone upon another and shall not be trodden down. Walang batong maiiwan sa kapwa ibabaw ng bato. At nawasak po yung templo na yan. Yung sa Jerusalem Temple. Nawala po yun. Alin ang natira? Yung Western Wall. Doon sila nagsisingit ng kanilang sulat, mga panalangin, mga petition nila sa Panginoon. Until now, wala silang templo. At hindi kompleto ang isang bayan without a temple. Lalong-lalo na ang bayan ng Diyos. Dahil yung templong yun, doon sila kinakatagpo ng ating Panginoon. Yun ay literal na temple. We are a spiritual temple. Ano ang nangyari sa spiritual temple ng Panginoon? Hindi ba nasira din? Nawasak din? Kaya ang ginagawa ng Diyos, inire-restore niya sa ating panahon ng spiritual temple. Tayo yung templo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Know ye not that you are a temple of God? Di nyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? At kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Hindi yung church, per se, hindi yung building. Tayo mismo yon. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Tingnan po ninyo ang statement ng apostol na si Pablo. Tayo ay templo ng ating Panginoon. Tinatahanan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya bago tumira yung templong itatayo nila in the third temple, ang ugat ng digmaang ito ay ang pagtatayo ng temple. Itatayo nila yung third temple. Kaya meron digmaan. At ang Diyos ang kumikilos sa kanila, mga kapatid, para ano? Mapanumbalik yung geographical spot na kung saan kanila po yung lugar na yon. Pakita nga yung Dome of the Rock. Kung may picture kayo dyan. Tutuloy ko lang. Verse 3, as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Meron siyang tatlong katanungan. Sabi niya, nung siya ay nakaupo doon sa bundok ng Olibo, nagsilapit ng bukod ang kanyang mga alagad at nagtanong. Sabi rito sa tatlong tanong niya, ano ang sabi niya? Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Nakita niyo yung Israel? Laging naghahanap sila ng tanda. Ang hinahanap nila palagi tanda. In the reason, yung mga miracles, yan po ang magdadala sa kanila into conversion. Yan. Ang sagot ng ating Panginoon sa verse 4, Take heed that no man deceive you. Sikapin ninyo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Maraming manliligaw, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of war. See that ye not be troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ano sabi riyan? Magkakaroon daw ng makaririnig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan yung huwag bagulumihanan, sapagkat kinakailangan itong mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Kailan nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig? 1914. Yan ang First World War. Kailan na ulit ang Second World War? 1942 up to 46. Mga kapatid. Yan ang mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. At bawat bansa, mayroong mga digmaan. Pero sabi ron, hindi pa yan ang wakas. Ang purpose ng bakit mayroong mga digmaan na yan, mag-i-scattered sila all over the world. Sa pamamagitan ng digmaan, ibabalik sila sa kanilang sariling bansa. Kaya kung meron tayong hinaharap na spiritual na digmaan sa buhay natin, nais ng Diyos na tayo ay maibalik sa original nating kalagayan bago ang tao nahulog sa kasalanan. Kaya meron tayong spiritual war sa araw-araw ng buhay natin. Lagi tayo nakikipagdigma.
Pag nakipagdigma tayo sa China, ang daming comments, hindi natin kaya. Yan yung mga duwag na tao. Kahit na hindi mo kaya, at least makipagdigma ka. Ganun ang buhay natin bilang isang mananampalataya. Kasi hindi naman ikaw talagang makikipaglaban. Ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. Pinatunayan niyan ng mga propeta in the Old Testament, sina Joshua, kung paano sila na nagumpay. Maging sa ating panahon, hindi tayo ang nakikipaglaban, ang Diyos ang nakikipaglaban. Yan ang original na location ng Israel. Mga kapatid, nakita ninyo yan? Meron doon gold, yan dati yung location nila. Diyan nakaposisyon ang kanilang templo. Nakuha sa kanila yan eh. At napakahalaga sa kanila yan. Dahil doon sa lugar na yon, nandyan yung bato na kung saan inilay down si Isaac para paslangin ang kanyang tatay. Sa Genesis chapter 22, nang utusan ng Diyos, ihandog mo yung inyong paboritong anak na si Isaac. Pero hindi siya ang perfect sacrifice. Doon, sa kinatatayuan na yan, doon pumatak ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Nang siya ay mabayubay doon sa krus, doon niya tinubos. Pinabayaan niya ng Israel. Tinubos tayo ng ating Panginoon, tinubos ang katawang ito. Pinabayaan natin na kontrol tayo ng kaaway ngayon. Kaya kailangan magkaroon ng war para mabawi yung geographical spot na yan. Nang tumulo ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, tinubos niya ang lugar na yan. Dahil unang nilinis ang lupain sa panahon ni Noah. And after niyan, yung justification, kasunod sanctification by the blood of our Lord Jesus Christ. Bakit mahalaga na sa lugar na yun kailangan tumigis ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo? Bakit ganun kahalaga? At bakit kailangan doon ihandog sa Isaac para yung dugo? Alam niyo kung bakit? Doon naganap, doon nag-divergenize si Eve. Doon napunit ang kanyang hymen, na lumabas ang kanyang dugo. Kaya yun ay tinubos yung lugar na yan. Nakuha niyo na? Ganon din sa ating buhay, mga kapatid. Kaya ito yung sabi niya, verse 7, "For nation shall rise against nation." Hindi ba yan ang nangyari ngayon? Bansa laban sa mga bansa? Kingdom against kingdom? Kaharian laban sa kaharian? At ano mangyari? And there shall be famines. Sobrang kagutuman na ngayon. Starving to death ng mga tao ngayon. Nangangamatay sa gutom. Marami naman pagkain, pero dahil pa rin nagugutom. At hindi lamang sa ating panahon, pisikal na kamatayan sa pagkagutom, dahil sa ating huling panahon ay kulay kabayong maputla ang kumikilos, starving to death, spiritual death, taggutom sa salita ng Diyos ngayon, mga kapatid. Pupunta ka ng mga churches ngayon, 30 minutes, 45 minutes, tapos na yung pangaral. And the reason siguro, kaya hindi tayo dumadami, na iinip yung iba. Tingnan mo si David, gusto na lumabas, oh. Hindi naman. At syaga yan eh. Yan yan, nagtatanong ng mga malalalim eh. At natutuwa ako pag may mga ganong katanungan. So, ano mangyayari raw? Magkakaroon ng tagutom. Pestilence. Ano yan? And earthquakes in diverse places. Pag pinakita ko yung tala ng mga kasaysayan ng naganap na mga lindol, grabe po mga kapatid. At ang kinakatakutan nating lindol na wag naman sanang mangyari, yung tinatawag na the big one. Dahil 100 kilometer ang West Valley Fault, kayang mag-produce ng 7.2 magnitude. More than, kung 8, magnitude 8, ay talagang walang babagsak at babagsak ang building. Mga kapatid. At baka rapture na yan pag nagkaroon ng matinding lindol. So nakakatakot, hindi ba? Nakapag-aalala. May mga pagkakataon na nakahiga ako, minsan nahilo lang pala ako, kala ko nalindol na, napapabalik was ako eh.
Lalo na kung ikaw ay nasa high-rise building. Isipin mo na lang, Brother Anjo, kung nakatira ka sa 50 floor, kagaya ng tirahan niya ni Sister, ilang palapag ka? 52. Nasa 52 ka. 40 plus. Dapat may parachute, ano? Hindi naman pwede yung payong na pwede kang tumalo na. Bagamat nakadesign yung mga ganyan sa matataas, pero nakapag-aalala, mga kapatid. Dahil mas prone sa pagkabagsak yung mga 4th floor, 3rd floor, 5th floor, 6th floor. Pag inalog yan, hindi yan lalaro unless na matataas talaga, like yung mga matataas sa building. Maglalaro lang sila. Nakabaon kasi sa lupa yan. So dapat gano'n din tayo, rooted and grounded sa pananampalataya para kahit may lindol na mangyari, matatag ka, matibay ka. Mga kapatid, at sabi ng Biblia sa verse 8, and these are the beginning of sorrow. Pasimula lamang ng kahirapan yung mga naranasan na yan. And then in verse 9, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and shall be hated of all nations for my name's sake. Ano mangyayari, mga kapatid? Ibibigay ka sa kapigatian, kayo'y papatayin, at kayo'y kapuputan ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Anong klaseng pagpatay? Spiritual. Di ba minsan sinasabi mo, may mga natural na pagpatay, pero ang pinakamatindi yung spiritual na pagpatay. Minsan nababanggit mo, lumalakad ako ng halos wala akong ulo sa kahihiyan ko. So spiritual death, yan po ang nangyayari ngayon. And verse 10, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Ano po ang mangyayari sa ating panahon yan? Mga kapatid, ano ang sabi? Mga titisod. Ang tanong ko sa inyo, marami bang natisod? Yes. Pero ano sabi ni Pablo sa Roman chapter 8, verse 31 up to 35? Sinong natisod? Hindi ako natisod. We are more than conqueror, sabi ng apostol na si Pablo. At sabi ng Biblia, mga kapatid, then shall many offended, at ibibetray mo ang bawat isa, kapuputan mo ang bawat isa. Ngayon, parang ordinary na lang yung napupuot ka sa kapwa mo, di ba? Sa kapatid mo, ordinary na yon eh. Para bagang sa panahon natin ngayon, napakahirap magpatawad. Kaya minsan, sabi ni Brother Jolie, pinatawad na kita, Pastor, pero hindi kita makalimutan. Pwede ba yung ganon? Wala naman sinabi si Brother Jolie. So, sa panahon natin, napakahirap ng mga ganon because of pride. Mga kapatid. Dahil sabi ng verse 12, and because iniquity shall abound, and love of many shall wax cold. Yan na. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Manlalamig saan? Sa pag-ibig sa salita ng Diyos. Maglalamig sa Diyos. Manlalamig ka na rin sa kapwa mo. Manlalamig ka na rin sa fellowship. Lahat ay panlalamig na. Pero may binanggit ang Biblia, datapwat ang magtiis hanggang bukas ay siyang maliligtas. Amen, Brother Jolie? Aba, talaga naman. Babasahin nyo, ang magtiis hanggang wakas, hindi hanggang bukas. Dahil kung bukas lamang, another day, hindi ka nakapagtiis, hindi ka ligtas. Hanggang wakas ang pagtitiis. Habang tayo'y nandito sa mundong ito, kaakibat po ng pagtitiis. Yan ang buhay ng Kristiyano. Unang-una, tinitrain yung ating endurance. Kung bakit may mga ganyang uri ng mga pagsubok. Nagtitiis ka. Ang tao ngayon, mainipin. Subukan mo sa pilahan. At kung may pera, ay lalagyan na lamang. Sige nga, bigyan mo na lang yan para mauna lang tayo sa pila. Hindi makapagtiis. Kahit sa doktor, di ba? Hindi, ayoko dyan. Sa private na lang ako. Ay pipila naman ako dyan sa public na yan eh. Pamalas-malas, baka bukas pa ako makakuan, may schedule ito, ma-reschedule ako. Wala na yung pagtitiis natin ngayon, mga kapatid. Nawawala na yun. Kahit sa pilahan ng sasakyan, nawawala na yung mga pagtitiis.
Di ba? Kaya sa sasakyan, maraming road rage eh. Kahit na natatanggalan na ng lisensya. Kasi hindi nga, gusto yung mauna lahat. Ang buhay ngayon ay rat race, mabibilis ang takbuhan. Ayaw na mabagal. Bakit naman nung araw, kalesa lang naman, masaya na. Nung araw, may bisikleta lang. O hindi ka rin ako nakaranas man lang makabili ng bisikleta kahit kalahati ang gulong, wala. Bisikleta lang nun. Meron ka na, masaya ka na. Di ba? Kami nilalakad lang namin. Isipin mo, yung mga mananampalataya, sina Pablo, 3 bundok. Isang kaluluwa lamang ang kanilang pupuntahan. O mga kapatiran, nandun ang gawain sa malayong bundok. Nagagawa nilang makarating. Minsan, ang kayamanan, ang kasaganaan ng buhay, yan ang nagpapalukwam sa mananampalataya. Sa Palawan na pinupuntahan namin, napakalayo. Dulo yun, mga kapatid, southern part of Palawan. Isipin mo na lamang na sila po ay naglalakbay 8 oras, lalakarin nila, makarating lamang sa pagkakatipon. 8 oras yun, Brother Jolie, yung lakad natin hindi pwede, maiwanan tayo. Mabibilis silang lumakad. Pero nakakarating sila sa gawain ng Panginoon. Umulan, umaraw, nagkukwento nga sila sa amin eh. Aalis sila ng hapon, alas 2. Kinabukasan na sila makakarating. Ang kanilang damit ay ang plastic na. Bubutasan nila rito hanggang na. Bakit? Dadaan sila sa kabundukan. Dahil kung yung damit na yan ang suot mo, hindi pwede yan kahit jacket. Para yang inilubog sa tubig, sa tindi ng lamig. Gustong-gusto ko makarating yun, yung sinasabi nila. Sabi niya, gusto mo pala makarating, Pastor? Sige. Pero yung ibang mga nauna sa amin, dinidiscourage kami na talagang sobrang tarik. Pero sabi niya, pagdating ng gabi, makikita mo yung buong Palawan doon sa tuktok ng bundok na yun. Pati yung mga Chinese vessel na yan na pumapasok dito, makikita mo. Napakataas daw ng bundok na yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit malayo, hindi na alintana, sila lamang ay makapaglingkod sa Panginoon. Kaya, sa ating panahon, sabi ng Biblia sa verse 12, and because the iniquity shall abound, the love of many shall wax cold, manlalamig. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Kaya hindi pwedeng bukas lamang. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nations, and then shall the end come. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya inalaw din ng Diyos yung mga television na yan at yung radyo na yan para yung nasa malalayong lugar makarating ng ebanghelyo. Mga kapatid, sino ang maghahatid ng ebanghelyo? Ang mga tunay, mga mananampalataya. Tayo dapat. Kaya kung meron kang dapat isyaran mo ng ebanghelyo, walang iba kundi yung sambahanan mo. Sila ang una-una mong ministeryo na dapat madala mo sa Panginoon. Dahil pagbabayaran mo sa Panginoon, kung hindi natin sila maihahatid sa Panginoon. In the Old Testament, sa Israel, ang mga bata, puntahan nyo, Deuteronomy chapter 6, yung Shema. Ano ang sabi riyan? Ito nga ang utos ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na iniutos ng Panginoon, ninyong Diyos na ituro sa inyo upang magawa sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. Merong utos mga kapatid. Ito yung mga palatuntunan. Ito yung mga kahatulan na iniuutos ng Panginoong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa, gagawin ninyo sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. Tinawag tayo sa sistema ng sanlibutan ito, naglalakbay tayo katulad ng Israel at merong batas ang ibinigay ng Diyos sa atin. Anong sabi riyan? Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos.
Ano yung pagkatakot na yan? Yung nanginginig, hindi pagbibigay mo ng respect, ng honor, ng reverence sa ating Panginoon. Yan ang pagkatakot. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Yan ang ibinigay na utos sa kanila. Sabi riyan, ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos. Iingatan mo ngayon ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga palatuntunan. At sabi riyan, na aking iniuutos sa iyo, inuutosan ka ng Panginoon, sa iyo at sa iyong anak at sa mga anak ng iyong anak at sa lahat ng araw ng iyong buhay upang ang iyong mga araw ay lumawig. Obligasyon ng kanilang mga magulang na turuan, kumilala sa iisang Diyos na tunay, ang bayang Israel. Hindi katulad natin, bata pa lamang pinababasa na ng Biblia. Hindi po ganon ang Israel. Kailangan umabot muna sila, ang lalaki ay ang edad ay 12 years old, ang babae ay 13 years old. Sa lalaki tinatawag na bar mitzvah, anak ng kautusan. Sa babae, bar kutzbah. Saka lamang sila makakabasa ng scroll. Trabaho ng magulang na turuan ng kanilang mga anak. Ipaunawa sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos. Tuturo sa kanila ng buong sikap. Pag sila'y nakatayo, pag sila'y nakaupo, pag sila'y lumalakad sa kanilang daan. Tuturuan ng magulang ang kanilang mga anak ng salita ng ating Panginoon. Upang ano raw? Upang humaba ang kanilang buhay. Sa iyong anak, sa iyong mga anak. Yan. Verse 3, dinggin mo nga o Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo, at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos, ng inyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at ng pulot. Yan na yung Shema, oh. Hear, O Israel, the Lord is our one God. Ipauunawa ng Israel sa kanyang mga anak, meron lamang iisang Diyos na tunay, na siyang pinagmula ng lahat ng bagay. Kaya ang Israel, hindi mo mapapaniwala yan na one God, chopped in 3 persons. No. Alam nila na meron lamang iisang Diyos. Dahil bata pa lang tinuturuan. Habang lumalaki ang bata, kailangan sumunod siya sa palatuntunan. Dahil sa kanilang batas, habang lumalaki ang iyong anak, Brother Jolie, at ito ay nagiging pasaway. Nung araw, walang problema sa juvenile delinquency, unlike ngayon. Habang lumalaki yung iyong anak, si Brother David ang iyong anak, lumalaki siya, pasaway, at ginagawa mo ang lahat ng pwede mong gawin sa kanya. Pag hindi mo na siya kayang maturuan, matigas ang ulo, dadalhin sa high priest yung anak mo. Ito yung aking anak, matigas ang ulo, tinuruan ko lahat, matigas ang ulo. Anong gagawin sa batang yan? Babatuhin yan hanggang mamatay. Ikaw mismo ang babato at lahat. So anong gagawin mo bilang isang magulang? Tuturuan mo siya, ililigtas mo yung kanyang buhay by physical. Dahil mamamatay siya sa bato. Ngayon, i-apply natin sa spiritual. Sinisiran ba natin? Nagsisikap ba tayo na dalhin sila sa Panginoon? Na alam mong patungo sa kapahamakan kung hindi sila maihahatid sa Panginoon? Dahil in the Old Testament, ang mga batang matigas ang ulo, binabato hanggang mamatay. O sige, ipatupad natin ngayon, brother, hanggang 1 buwan, 1 taon. Tingnan natin kung may matirang bata rito. Pati matatanda, batuhin din. Matigas ang ulo eh. Pag hindi na nga ubos tayo lahat. Pero kasi nasa dispensasyon na tayo ng biyaya. Pero hindi ibig sabihin, inaabuso natin ng biyaya. Kailangan, yung biyayang ito, pinapakinabangan natin. As for me in my house, we will serve the Lord. Hindi ko kayo sinisermonan, sinasabi ko lamang kung ano ang Biblia. Dahil ang sabi riyan sa binabasa natin, and this gospel of kingdom shall be preached into all the world for witness unto all nations. Ngayon, bakit kailangan yung buong pamilya ang concern?
Dahil yan po ang sinira ng kaaway. Saan? Doon sa Garden of Eden. Sinira ng diablo ang pamilya ng Diyos. Sino ang pamilya ng Diyos? Si Adan at si Eve. Nahiwalay ang relasyon. Dahil sa pagkain ng ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, wala na silang relasyon. Yan ang sinira. Kaya ang inire-restore ng Diyos sa ating panahon ay ang relasyon, mga kapatid, ng magulang at ng mga anak. Turning the hearts. Relasyon natin sa mga apostol na siyang nagturo ng mga original na aral ng ating Panginoon Kristo. So, ganun din ang ating pamilya. Representative tayo ng ating mga anak na sila'y turuan ng salita ng Panginoon. Dahil darating ang panahon kung paano mo hindi iningatan ang kanyang salita, katulad din ng Israel. Alam mo, mapapahamak ang iyong asawa, mapapahamak ang iyong anak, mapapahamak ang iyong mga pamangkin, and yet, tuwan-tuwa ka pa, ay salamat, mababalibag ka rin sa impyerno. Inuna mo kasi hanap buhay. Matutuwa ka ba ng ganon? Na itutulak mo patungo sa impyerno? Hindi. Kaya nga, ang salita ng Diyos ipinapangaral. Kaya sabi ng verse 15, when ye therefore shall see the abomination, desolation is spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Ano nangyari dyan mga kapatid? Sa Matthew chapter 24 verse 15, then let them which in Judea flee unto the mountains. Let them which on the housetop not come down to take anything of his house. Mahirap, di ba? Mahirap tumakas sa panahon na yan. Ang sabi ng ating Panginoon, yung pagkawasak ng Jerusalem, unawain ninyo, according sa sinabi ng propetang si Daniel, na sabi niya, kung magagayoy magsitakas ang mga nasa bundok, sa mga bundok, ang mga nasa Judea, nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Di ba yan ang nangyari kay Lot? Kaya ano sabi ni Kristo sa Luke chapter 17 verse 30? Remember Lot's wife. Kaya hindi nakatakas yun eh. Bakit? Papatakas na sila habang tumatakbo. Anong ginawa ni Mrs. Lot? Lumingon sa kanyang pinanggalingan. Bakit niya nilingon? Naalaala niya yung kanyang mga katungit, kamadyungan, katsismisan. Kaya siya ay naging haliging asin. Mga kapatid, may payo ang apostolo si Pablo. Walang taong nag-aararo na lumilingon sa kanyang pinanggalingan. Ang focus mo ay ang unahan. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, paminsan-minsan mo lang alalahanin ang mga bagay na yun. Huwag ka nakapokus doon. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Si Kristo lang ang titingnan mo. Nagpapatuloy ka. Dahil lang maglakbay ang Israel patungo sa lupang pangako, family by family sila. Hindi nila iniwanan doon sa Ehipto ang kanilang mga anak. Sinama nila yung kanilang pamilya patungo sa paglalakbay kahit doon sa wilderness. Yung mga matatanda, kanilang pinapasan, inilalagay sa karitela para lamang maglakbay po sila. Ganun po ang kanilang pag-alis sa lupain ng pagkaalipin. Ikaw kaya, na isa kang lalaya ka na, iwanan mo ba yung maiwanan mo na pamilya mo? Di mo yun magagawa by physical. Alam nyo, yung mga black, yung mga colored people, yung mga itim na yan, bakit sila ganyan? Alam mo, sa panahon nila, sa panahon ni Martin Luther King, hindi yung Miss Haydor ng kuwana, doon sa panahon nila, kawawa yung mga yan. Slave sila. Ibinibenta sila, yung mga colored people na yan. Dinadala yan sa Europe. Anong purpose nila? Slave nga sila eh. Mayroong isang tiyanggihan. Mamimili ka ngayon na mga slave. Bibilhin yung mga slave na yan. Itong slave na ito, itong slave na ito. Isang araw, kinikwento ni Brother Branham na mayroong slave. Sabi niya, bibilin ko yung isang yon. Sabi niya, hindi ko yan ibinebenta.
Sabi niya, bakit? Bakit parang special sa'yo yan? Hindi, slave din yan eh. Bakit ayaw mong ibenta? Iba sila, iba yan. Ibang-iba yung slave na yan. Dahil nalaman ko, anak pala siya ng chieftain ng tribe. Samantalang yung ibang slave doon, mga kapatid, kahit kailangan pang hampasin, kailangan paluin, bago sila magtrabaho. Samantalang yung anak ng chieftain na yun, na slave din, hindi niya kailangang utusan. Magtatrabaho siya at alam niya yung kanyang gagawin. Tumatayo siya, katulad siya ng prinsipe. Dahil chieftain yung kanyang tatay. Ganun tayo, mga kapatid. Chieftain ang ating tatay, ang ating Panginoon Diyos. Ano ang dapat natin gawin? Hindi na natin kailangang paluin na para kumilos katulad ng mga alipin na yon. Ang hirap nun. Halimbawa, bibenta mga 50 slave yan, mga black people yan, mga itim. Mga kapatid, ibibenta yan, mapipili yan. Yun ang pinakang kaawawang buhay nila. Kasi mahihiwalay na sila sa kanilang pamilya. Hindi na nila makikita ang kanilang pamilya magpakailanman. Dadalhin sila sa Amerika, dadalhin sila sa Europe, kung pakainin man sila ay mga panis na pagkain. Isipin mo, anong damdamin ng mga magulang na naiwanan? Anong damdamin ng mga anak na naiwanan? Hindi na natin makikita si tatay. Hindi na natin makikita si kuya. Tapos, pinapakain daw ng mga tertirang pagkain, panis na, ginugulpi pa. Umiiyak sila. Wala silang magawa. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Ganyan dapat damdamin natin sa ating pamilya na naiwanan. And then after nun, pagdating nila ron, ito yung nangyari sa kanila. Sobrang bilis dumami ng mga kwan, ng mga negro. Hindi kagaya ng mga puti. Pag nag-asawa yung mga puti, pag nanganak, dalawa, isa. Alam niyo ba yon? Kasi meron silang pride. May mga bansa na pag lumagpas ng dalawa ang kanilang anak, parang irresponsable ka. Alam niyo ba na may mga bansang ganon? Like for Japan, Korea, at mga European countries, pag tatlo yung kanilang anak, anong nangyayari sa kanila? Susuportahan na ng gobyerno yung kanilang anak. Ang tingin naman ng kapitbahay sa iyo, napaka-irresponsable nito. Kaya kung ganyan ang Pilipino, ay ang daming mayaman sa atin. Meron tayo 12 anak, 7. Sa Norway, ganon, ini-encourage na dumami ang anak kasi ilan lang sila. So yung mga Japan ay mga black people, mga African na yan, mga kapatid na nahuhuli, ang bilis nilang dumami. At ang ginawa ng gobyerno, kung hindi nyo alam, sila po ay naging bahagi ng tinatawag na depopulation program. Pagbabawas ng mga tao. Ano ang ginawa sa kanila? Tinurukan sila ng virus na galing sa baka. At ano ang resulta? Yan ang sakit na AIDS. In case na hindi nyo alam. Kaya ang daming nangamatay sa kanila. Sa European, pinagtuturukan sila hanggang sila'y mabaog. Dahil mabilis silang dumami. Sa panahon ni Moses, pinagpapapatay ang lahat ng batang lalaking ipinapanganak. Si Moses ay naitapon sa ilog, kaya ang ibig sabihin ng Moses ay hinango galing sa tubig. Natakot lang yung hilot na si Puwa at saka si Silpa. Sa panahon ni Kristo, pinagpapatay ang mga bata, 2 taon pababa. Sa ating panahon, ganyan din ang ginagawa ng gobyernong ito. Inuunti-unti na tayo. Sa pagdami ng mga Kristiyano, mga kapatid, ano ang kanilang ginawang estratehiya? Nagkaroon sila ng programa na nagkakaisang relihiyon. Para ano? I-persecute nila ang tunay na anak ng Diyos. So ano ang sabi ng Biblia?
let him which is on the housetop and come down, take anything out of his house. Kailangan mong tumakas sa sistema ng kabulukan ng sanlibutan ito. Huwag mo nang isipin yung mga bagay na mga material, mga kapatid. Wala nang naghihintay. Hindi ko sinabi, huwag maghanap buhay kayo, ha? Pero hindi doon lamang nauubos ang ating panahon, mga kapatid. Kaya tingnan nyo sa verse 19 ng Matthew chapter 24. And who unto them that are with child, into them that give suck in those days. Sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yun. Pag dumating ang panahon ng squeezing period, mga kapatid, dito, bago maganap ang rapture, mayroong i-squeeze ka riyan. Ano yung squeeze? Pipigain ka ng gusto riyan. Squeezing. Pipigain ka. Pag hindi ka aayon sa sistemang pinapairal, no one can buy nor sell without the mark of the beast. May malaki pang lupain kina Sister Janice sa Mindoro. Pwede tayong umuwi doon. Magtatanim tayo ng kamote. Mauna na si Sister Eileen. Tatanim ng kamote, mamumuhay na tayo doon sa panahon ng squeezing. Ay, di magtanim ulit. Katamaran na yung hindi ka ulit magtatanim. Tingin mo sasama yung mga kabataang iba? Papunta, ano gagawin namin doon? Eh, fellowship nga lang, hindi mo maaya, yan pa kaya? Mga kapatid. Pero paano kung dumating yung ganung sitwasyon? Mamumuhay tayo, kakain tayo ng kamote. May sarili tayong mundo ron, habang hinihintay natin ng Panginoon. Kaya ba natin? Dito pa lamang ay nagpapakita na hindi natin kaya. Kaya sabi riyan, sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yun. Ano sabi niya? But pray ye that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day. Huwag sa panahon ng taglamig. Sa panahon ng tagyelo yan sa Israel. Mahirap tumakas, panahon ng tagyelo. Makakatakas ka kaya kung malamig ang iyong pananampalataya? Nakapris ang iyong pananampalataya? Hindi ka na makakatakas. Kailangan mainit ang pananampalataya mo sa Panginoon. Or else, sabi riyan, on the Sabbath day, araw ng pamamahinga yan mga kapatid. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall it be. Makinig kayo, dahil magaganap dito sa panahong ito. Sa ibang grupo ay merong natitirang dito na lamang. Wala namang problema yan, pero yung kabuuan kasi niyan is kobenante ng Antikristo sa Israel. So itong pinakamatinding itong kobenante ng Antikristo sa bayang Israel, yan ang hindi kailanman nangyari pa at hindi mangyayari sa panahon na yan. Kaya ang mga left behind, kaawa-awa yan mga kapatid. Yung maiwanan, tayo ay nasa panahon ng dispensation, ng biyaya. Walang second chance. Ang second chance mo, kamatayan. Revelation chapter 19, tingnan natin. Revelation 15. Yan. Yung final, ibubuhos ng Diyos. Dito sa 1/3 na ito, sa 3.5, 1/3 lang yan. Revelation chapter 8, chapter 9, chapter 12, pero yung final, yung pinakang final, the wrath of God, yung galit mismo ng Diyos, sabi rito, and I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Yung galit ng Diyos, mga kapatid, sa mga taong hindi tumalima. So, mahalaga na tayo. Actually, Third World War yan So, hindi nyo aabutin ang Third World War. Hindi natin aabutan ang Third World War. Bakit? Lahat tayo nangamatay na rin dyan. Maliban lamang, hindi ka ligtas. Kasi ang salvation mo rin, mapugutan ka na lang ng ulo. Kaya ang sabi riyan, and I saw as with a sea of glass mingled
with fire. And them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the multitude of his name, stand at the sea of glass, having the heart of God. Nakita ni John, the beloved, mga kapatid, sabi niya, nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy. A sea of glass mingled with fire. Yan ay mga uri ng mga mananampalataya na na-overcome nila yung beast, na nagumpay sila doon sa halimaw at doon sa imahe, yung nagkakaisang relihiyon, at doon sa kanyang tatak, over the number of his name, stand in the sea of glass, having the harps of God. Pero paano nila na-overcome ang ganyang bagay, mga kapatid? Sea of glass. Alam nyo ang pag-produce ng salamin? Kaya nga buhangin ang tao ang description dito eh. Kukuha ng buhangin sa tabi ng dagat. Yung mga batong kulay itim, buhangin kulay itim. Ilalagay sa hurno 7 times. Isasalang sa hurno hanggang ito ay maging makaproduce ng salamin. Mga kapatid, huwag mong hintayin na dito ka i-purify ng Panginoon, na maiwanan ka. Baka hindi kaya. Dahil yung buhay ng mga taong ito, inaring ganap, meron silang banal na pamumuhay. Wala lang silang bahagi ng bautismo ng Espiritu Santo. Kaya, multitude yan. Sa verse 3, and they sing the song of Moses, the servant of God. Sino yan? Ang 144,000 na mamamatay sa panahon na nagaganap, yung magaganap na digmaan na yan, wala pa yan. And the song of the Lamb. Sino yun? Yun ang foolish virgin, mga kapatid. So, pag tayo ay naiwanan, balikan mo yung Matthew chapter 24. Maliban paiksiin. Sabi rito, okay. Matthew chapter 24, verse 27. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Kung paano raw, sabi ng ating Panginoon, gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Kung kayo ay lalong-lalo na sa probinsya at wala naman kayong ilaw, madilim ang gabi, ang tanging magiging ilaw mo ay yung kidlat. Yung hindi nakakatakot na kidlat ha. Kasi meron talaga nakakatakot. Yung may kidlat na sinasabi nga, para tumubo lang ang mga kabuti. Saglit lang yan, di ba? So, kung nakaranas kayo, naglalakad kayo sa probinsya, pag kumislap yung kidlat, tatandaan mo yung daan na dapat mo hakbangan. Kasi kikidlat ulit yun, tapos hakbang ka ng hakbang hanggang makarating ka sa iyong pupuntahan. Yun lang ang nagsisilbing liwanag mo. Yung kidlat na yun. Kailangan tandaan mo yun. Ganon ang pagdating ng ating Panginoong Kristo in a form of word. Saglit lamang ang mensahe, mga kapatid. Biglang mawawala. So pag narinig mo ang mensahe, today if you hear my voice, harden at your heart. Hebrew chapter 4, verse 7. Sa araw na ito, kapag narinig nyo ang kanyang tinig, huwag nyong pagmatigasin ang inyong mga puso. So pag narinig mo, may bagong mensahe na dumarating sa iyo, na ipinapahayag sa iyo ang mga mensaheng ito, huwag kang dili-dali. Kailangan dali-dali. Tanggapin mo, ilakad mo, kahit na mabagal na katulad ng pagong, at least nakasampa doon sa arko ni Noah. Humakbang ka, huwag kang stagnant. Dahil may iwanan ka, mga kapatid. Yan ang mensahe sa ating panahon. Hindi magtatagal ang mensahe ng ating Panginoon. Dahil sa journey ng Israel, ito yung Egypt,
Sa Egypt ito mga kapatid, sa kanilang paglalakbay, patungo sa lupang pangako, yung Canaan, mga kapatid. Maraming stages din sa kanilang paglalakbay. Nagpapahinga rin sila. At ang liwanag, habang sila'y naglalakbay, kung ang liwanag ay nandirito ang liwanag, at ikaw ay nandirito pa, naiwanan ka na. So, kailangan ang mensahe, mga kapatid, kung ang tinatanggap mong mensahe ay sola scriptura, the Bible alone, or tanggapin mo lang si Kristo at ligtas ka na, naiwanan ka na sa mensaheng dapat mong marating. Dahil ang kanilang batayan sa kanilang paglalakbayang ang pillar of fire and pillar of cloud. Pakita nyo nga yung tabernacle in the wilderness. Kapag yan ay nag-umalsa, umangat na siya, pack up your things, mga kapatid. Nandun yun sa tabernakulo, yung Shekinah glory of God na yun. Pag yan ay yung usok na yun, yung ulap na yun ay umangat na, isa lamang ang palatandaan. Liligpit na nila yung kanilang mga gamit at sila ay maglalakbay na patungo sa lupang pangako. Sa Canaan. Ganon din tayo, mga kapatid. Hindi tayo stagnant na mananampalataya. Kailangan tuloy-tuloy, nagpo-progress ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kung mananatili tayong dun lang sa lumang aral na tinanggap natin, malabo. Sabi ng Hebrew chapter 6 verse 1, let us go unto perfection. Therefore, leaving the principles of doctrine of Christ, let us go unto perfection. Tumigil na tayo sa pagsasalita ng unang simulain ng aral ni Kristo. Let's go unto perfection. Huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at pananampalataya at ng pananampalataya sa Diyos na aral tungkol sa mga paglilinis at pagpapatong ng makamay at pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghukom na walang hanggan. Kita niyo ba akong nagtawag para ilihan ko kayo? Hindi na. Kasi let's go unto perfection. Dahil habang ako'y nangangaral dito sa pulpito, that is the altar call na kailangan ninyong i-grasp ang mensahe ng Panginoon. Hindi nyo kailangang pumunta rito. Hindi ko minamasama yun. Hindi nyo kailangang pumunta rito para dumapa pa kayo dyan at kayo ipag-pray ko. No. Let's go unto perfection, ang sabi ng Bible. Yung mensaheng narinig ninyo, yun ang nagbibigay ng anointing sa inyo. Emotion lamang, yung ililihan ko kayo dyan, tapos iiyak kayo, kasi naalaala ninyo, malaki ang pagkukulang ninyo, marami kayong kamalian na gawa, iiyak-iyak kayo, inward yun. Outward yun. Kailangan yung inward experience. Na yung salita ng Diyos mai-store sa puso natin. Yan ang sabi ng Proverbs. Upang maiwasan. Of the doctrine of baptism, and of laying of the hands, and of the resurrection of the dead, and of eternal judgment. Yan sabi ng Bible. Pero sabi niya, ating gagawin ito kung ipapahintulot ng Diyos. Kung may mga bago, dapat lamang na maipangaral din yun. Baptism, sa mga baguhan lang. Di pa naman nila kaya yung malalalim na bagay katulad din dinidiscuss natin. Kaya hinahalo-halo natin ang may mga bababaw. At sabi ng verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Imposible raw na misang naliwanagan, nakarinig ng Ebanghelyo, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, naging bahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos, di na maaring baguhin muli sa pagsisisi.
Yan ang malungkot, ano? Pagkatapos mong maranasan ang biyaya, ang salita ng Panginoon, tapos nahiwalay ka, umalis ka. Ang sabi, hindi ka na kayang baguhin ng pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Si Kristo isang beses lang napako. Hindi na kailangang ipako pa siya. Yung bato sa panahon ni Moses, isang beses lang papaluin at siya ay magsasalita. Speak to the rock, lalabas na yung bato. Pero sa galit niya sa kongregasyon, 2 beses niyang pinukpok yung bato bago lumabas ang tubig. At sabi ng Diyos sa kanya, dahil hindi mo ipinakita ang aking kabanalan, ikaw rin Moses, hindi ka papasok sa lupang ipinangako ko sa inyo. So kung tayo ay maipapako natin muli ang anak ng Diyos at mahayag, mailalagay sa hayag na kahihiyan. Anong sabi riyan? Hindi na kayang baguhin pang muli ng pagsisisi. Yamang inilalagay nila muli sa isang hayag na kahihiyan ang ating Panginoon. Hindi ba Kristiyano yan? Hindi ba Kristiyan yan? Bakit ganyan na ngayon yan? Bakit yan ay nag-iinom na yan? Bakit ganito na yan? Bakit nagsusugal na yan? Bakit ganito na? Tapos, Brad, dati po akong born again. Ngayon, ano ka na? Born against na po. Kung born again ang isang tao, ipinanganak na muli, hindi na kailanman yun magkakasala. Yun ang sabi ng Bible. Hindi na siya babalik muli doon sa dati niyang pinanggalingan. Yan ang Israel. Gusto nila bumalik sa kanilang pinanggalingan. Hindi nila alam kung anong plano ng Diyos sa kanila. Bakit hindi nila alam? May sarili silang plano. May sarili silang gusto. Ayaw nila yung inilalagay ng Diyos na mga obstacle sa kanila, yung mga pagsubok na inilalagay. Maraming Kristiyanong ganyan. Ang gusto lang natin, kung ano lamang ang gusto natin, ganun ang uri ng paglilingkod. Gusto niyo lang ba na ang maririnig niyong salita ay yung gusto ng inyong tainga? Ay paano kung halimbawa makarinig kayo ng mga salitang hindi aagrihan ninyo? Ano ang inyong magiging reaksyon? Gusto niyo ba lagi ko kayong bubulahin para lahat tayo mapunta sa impyerno? Diba? So, ang trabaho ko, ihatid. Magbigay ng warning. Dahil ang sabi ng verse 6, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God oppressed, and put him to an often shame. For the earth which drinketh and the rain that cometh up upon it, and bringeth forth meat from them whom is dressed, receiving the blessing of God. Tingnan nyo ang Hebrew chapter 10, verse 26. Yan yung kasalanan ng tao na walang kapatawaran. 3 klase ng kasalanan meron sa Bible. Greek. Ang unang kasalanan, hamartia. Inherited sin. And then, hamartema. Committed sin. Yung nagagawang kasalanan. And then, hamartano. Blaspheme of the Holy Ghost. Paano nangyayari yung blaspheme of the Holy Ghost? For if we have sinned willfully, kung sinasadya natin na tayo nagkakasala. Sabi ng Bible, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice, sin. Pag sinasadya mo na, wala nang haing natitira pa. Mga kapatid. Alam paano sinasadya mo? Alam mo yung mensahe, pero ayaw mo lakaran. Di, tama na ito. That is blaspheme of the Holy Ghost. Kaya nga doon sa verse 25, ang sabi riyan, huwag niyong kalimutan ang pagkakatipon, not forsaking the assemblies of ourselves together. Sabi riyan, nakagaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Exhorting one another, and so much more. Lalo kung namamalas nyo na malapit na ang araw. Namamalas nyo ba na malapit ng araw? Na nagaganap na digmaan sa Israel? Okay, mag-uumpisa na ako, hindi pa tayo tapos. Papasok pa lang ako doon, Brother Judy, sa digmaan sa Israel. Gusto mong ituloy ko?
Ezekiel chapter 36. Nasaan na ako? Ezekiel 36. Okay. Dali ah. Malapit na tayo matapos. Ezekiel 36. Verse 21. Verse 20. Tingnan niyo. Son of man, verse 17. Verse 16, moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by own ways, and by their doings, their way was before me as the uncleanness of a removed woman. Lakihan mo nga yan. Ezekiel 36. Sabi rin, anak ng tao, nang tumatahan ang sambahanan ni Israel sa kanyang sariling lupain, kanilang inihawa ng kanilang mga lakad ang kanilang mga gawa, at kanilang lakad sa harap ko ay naging parang karumihan na babae sa kanyang kapanahunan. Yan pala yung reason kung bakit may digmaan sa Israel. In verse 18, kaya't aking ibubugso ang aking kapusukan sa kanila. At dahil sa dugo ng kanilang ibinubo sa lupain, at dahil sa kanilang nilapastangan ng kanilang mga Diyos-Diyosan, kahit yung Israel sumamba sa Diyos-Diyosan. At aking ipinangalat sila sa mga bansa, at sila'y nagsipanabog sa mga lupain, ayon sa kanilang lakad, at ayon sa kanilang gawa, ay hinatulan ko sila. Kaya nag-scatter ng Israel all over the world. Makinig kayo, dahil tayo ay spiritual Israel, kaya nag-scatter din tayo, nangalan tayo. Dahil sa mga mali nating ginagawa. Dahil sa makasalanan nating ginagawa. In verse 20, at nang sila'y dumating sa mga bansa na kanilang pinaroonan, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, ang mga ito ay ang bayan ng Panginoon na nagsilibas sa kanilang lupain. Ano ang ginawa nila? Nung nanduroon sila sa labas, wala sa sariling bayan, anong sabi nila? Nilapastangan nila yung pangalan ng Diyos. Sabi ng verse 20, and when they entered unto the heathen, whither they went, they profaned my holy name. When they said to them, these are the people of the Lord, and gone forth out of this land. Nalapastangan yung kanilang pangalan, ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ano ang gagawin ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, I will pity my name. Sabi riyan. Verse 20, ano sabi? Sabi niya, nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pagsasabi sa tao. Anong gagawin ng Diyos? Ibabalik sila sa original nilang kalagayan. Yan po ang dahilan kung bakit merong war sa Israel. Dahil ayaw ng Diyos malapastangan yung kanyang pangalan. Kaya sa ating buhay, meron ding digmaan palagi. Ayaw ng Diyos na malapastangan yung kanyang banal na pangalan. Kaya ano ang nangyari sa kanila? Sa verse 37, ano ang kalagayan ng mga taong ito? Sa verse 30, chapter 37, ano ang sitwasyon nila? Mga buto sila. Valley of the dry bones. Nagkalat sa iba't ibang dako. Wala silang relasyon. Mga buto. 3 proseso yan, mga kapatid. Tsaka na lang natin i-discuss. Nang sila ay ipanumbalik noong 1917, 1918, nagkaroon ng decree si Lord Balfour
sa tulong ng British General na si George Allenby, na ibalik sila sa kanilang a small parcel of land. Mga kapatid, yung small, namomonitor, baka mahina na ako ha. Small parcel of land, binili nila yon, yung maliit na lupain na yon. Dahil na-squat yung kanilang lugar. I think sila ay 1,200 lang, yung first batch na dumating. Dahil yun po ang inihula ng Jeremiah chapter 16. I will send the fishers of men. Sino yung mga fishers of men? Doon binuo ni Theodore Herzl, isang Zionist movement, na sabi nila, next year, doon na natin ganapin sa bayan natin ang ating celebration. Pero, paano sila aalis? Ay mayaman na sila sa ibang bansa. Hindi sila umaalis doon. And after that, I will send the hunters of men. Sino yung mga hunter of men? Mussolini, sina Hitler, pinagpapatay sila. Napilitan silang bumalik doon. Mga kapatid. At nandiyan na sila, may buhay na sila. Ezekiel 38. Yan po yung kaganapan bago maganap ang rapture. Ezekiel 38, anong sabi riyan? Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog. Ano yan? Russia yan. Si Ayatollah Khomeini ay tumakbo na ng Russia. Alam niyo ba yan? Sa verse 4, ang sabi riyan, verse 5, ang Persia, yan yung Iran, ang Rus. Yan po, mga kapatid. Kaya ito, bago maganap ang rapture, yan ang ating palatandaan. Yang digmaan na yan. At medyo malalim na pag-aaral, hindi ko na lang i-discuss sa inyo. Pero ang ibig kong sabihin, kung merong natural war, merong spiritual war na nagaganap sa buhay natin. Ano ang purpose? Bakit magkaroon ng war sa kanila? Sila ang purpose ng kaaway to eliminate. Hindi naman magkaaway ang Iran at saka Israel from the beginning, no. Hindi yan magkaaway. Kaya lang, nung naging presidente si Ayatollah Khomeini, nagkaroon siya ng decree, ubusin lahat ng Hudyo. Kung sila ay uubusin, hindi kaya ganun din ang gagawin sa atin ng kaaway, uubusin din tayo? Pero hindi papayag ang Panginoon, aalisin tayo sa panahon ito. At yan yung panahon ng ating dapat ready tayo sa pag-alis. Mga kapatid. Naintindihan pa ninyo? So, paano ang gagawin nating paghanda ngayon? Kailangan natin ng damit pangkasal. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang mga mararapture, tandaan ninyo, dumaan sa bagong kapanganakan. Pag-aaring ganap, pamumuhay na may kabanalan, at ang bautismo ng banal na Espiritu Santo. And then, adoption. Kasunod na yun, mga kapatid. Sa buhay natin, ng uri ng ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, medyo dapat tayo kailangan magising tayo. Maging sincero na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo. Ano mangyayari sa mundong ito? Chaos. Kakaroon ng matinding kaguluhan sa mundong ito. So, kailangan natin, ang gagawin ng Diyos, iaalis muna tayo bago hatulan. Kasi even yung earth, kailangan linisin yan, mga kapatid. Alam niyo ba yan? Revelation chapter 6, verse 12. Lilinisin ang mundong ito. Tingnan ninyo sa Revelation 6:12. Last na yan. At nakita ko nang buksan ang ika-6 na tatak. Nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. So may mga red moon, di ba? At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat. Ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi, gaya ng isang lulong aklat kung nalululon.
at ang bawat bundok at pulo ay naalis at ang kanyang kinatatayuan. Yung banig na tinitiklop ng araw, makikita nyo ganyan ang pagtiklop ng ulap, mga kapatid, because of nuclear armaments. Grabe po yan. Mararanasan ng mundong ito, yung mga may iwan dito. Kaya magalit na kayo sa akin. Sasabihin ko kung ano ang mangyayari. Kaysa magalit kayo sa akin, hindi mo pinaalala, hindi mo tinuruan, pastor, na ganito pala yung aabuti namin. Ganito pala ang mangyayari sa anak namin. Once na naiwanan kami. Kaya, sinasabi ko po ito mga kapatid, hindi sa pananakot, kundi habang may panahon, kailangan nating maghanda tayo. Habang may oras pa, mga kapatid, habang ang biyaya ng dispensasyon ng biyaya ay nasa atin pa, mga kapatid. Sikapin natin. Hindi lang tayo, hindi lang bawat individual, kundi maging yung ating mga anak mismo. Dahil kawawa talaga sila pagdating ng panahon na yan. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. At tayo manalangin naman namin, Diyos, salamat po sa umagang ito, sa mensahe namin, Panginoon, ng pagbibigay namin, ng pagbabala, Lord God, sa darating na pag-agaw. At katulad ng bayang Israel, nakikita namin, Panginoon, malapit na po. Nasa pintuan na, katulad ng inihula ng Matthew chapter 24. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, na kami po ay makasunod, kami po ay makasama sa darating na pag-agaw, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, nang magkaroon kami ng concern, di lang sa aming sarili, kundi sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito. Nawa ay tumimo ng malalim sa puso namin ang mga salitang ito, Panginoon. Salamat po sa patuloy na digmaan na gaganap sa Israel. Hindi kami natutuwa, Panginoon, dahil maraming napapahamak, kundi nagagala kami sapagkat unti-unti na ang mga hula ninyo ay nagkakaroon ng katuparan. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang mga kapatid namin na nanduroon sa Israel, nanduroon sa Dubai, Panginoon, sa United Arab Emirates, at sa iba't ibang panig na apektado ng digmaang ito, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Maging kami sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen. Praise the Lord. Okay, awit tayo at tayo magdandag ng kaloob sa Panginoon. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you.
pray na. Tayo po'y magkamayan. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, In Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care on Him to roll. Hallelujah, He's the lily of the valley, The bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. for He all my grief has taken and all my sorrows borne. And temptation is my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, And all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. Hallelujah, He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, Nor yet forsake me, while I live by faith into His blessed will. Ah, wall of fire above me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory, we'll see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. Hallelujah, He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the
Amen. Okay, God bless you mga kapatid. We are dismissed.